Amen. Salamat kay Ninya and Andrea. Salamat mga anak sa pagpapagamit nyo sa Panginoon. At nagpapasalamat din ako sa napakagandang song selection ninyo sa mga special numbers natin. So, purihin ng Diyos at magandang sama-sama tayo sa paglilingkod sa Kanya. So, this time, dadako na po tayo sa ating pong mensahe. The main thing dito po sa online ministry na ito is the proclamation of the Word of God. And I know that the reason why you are staying, it is because you always love to hear the Word of the Lord. Yan po ang pangako po ng ministeryong ito sa bawat isa. Nais ko lang pong i-shout out at natutuwa po ako sapagkat ito po'y bahagi din ng aking buhay. Ano po? Si Joel Lacuna. Nabasa ko yung kanyang pangalan. So, kaya shout out sa iyo and happy viewing, ha? Joel, sana magstay ka hanggang matapos ang ating pag-aaral ngayong gabing ito. Alam ko, nasa UAE, si Joel Lacuna. So, shout out sa iyo at syempre pa sa kabuuan ng iyong pamilya. So, napansin ko lang, kaya nais kong malaman mo na masaya ako. Of course, nais din po nating ipaalam ang mga willing sumunod sa Panginoon sa tubig ng bautismo. Meron tayong baptism sa Sunday and I'm very happy because Pastor Jason, ang ilan sa mga na-save ay ibabaptize po niya. At gusto ko rin po ibalita na may ibabaptize din po tayo sa Mother Church po natin. So kaya ipag-pray po natin. Excited po ako this coming Sunday. Alright? So, for our message ngayong gabing ito, I want to invite everyone to please open your Bible in the book of Romans. Romans chapter 8, verses 31 to 39. Romans chapter 8, verses 31 to 39. What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? He that spared not his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things? Who shall lay anything to the charge of God's elect? It is God that justifieth. Who is he that condemneth? It is Christ that died, yea rather that is risen again, who is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? As it is written, For thy sake we are killed all the day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Nay, in all these things we are more than conquerors through him that loved us. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Very noticeable po na sa passage po na binasa ko po sa inyo, well-emphasize po ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos, ay madiing binanggit po sa panulat na ito ni Apostol Pablo. That is why, ang sentro po natin ay ang patungkol sa pag-ibig ng Diyos. At let me share with you tonight, the message ay entitled, Secured in God's Love. Secured in God's Love. Let us pray. Our gracious, loving Father, we would like to again commit to you this message. Lord, please talk to your people. Bless all the viewers and bless even your humble servant, O God. Use me once again for your glory and for your honor. And please, Lord, empower me and give me wisdom. Thank you so much for the freedom. Thank you for the privilege. Thank you for your love. Bless us, O Lord, we pray. In Christ's most precious name. Amen. Amen. Lagit-lagi po nasasabi ko that the love of God is immeasurable, incomparable, and incomprehensible. It is good to learn na sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos, maganda pong matutunan natin
na ang isa sa pinakamagandang topic ay ang patungkol sa pag-ibig ng Diyos. Hindi lamang po ito pinakamaganda, ito po yung pinakamahalaga. It is very important to learn and to know and understand the message about God's love. Alam niyo po, ang pag-ibig ng Diyos, masasabi natin, it is the greatest love of all. Ito po yung pinakadakilang pag-ibig sa lahat ng pag-ibig, mga kapatid. He is the source and author of love. Without Him, hindi po tayo matututong magmahal because it is not our nature being human to love. To love is divine. So the greatest love of all is the love of God. Kung agree kayo, please type Amen. Kung talagang agree kayo, please type all in capital letters po. Amen. Because it is very true that the love of God, it is the greatest love of all. Wala pong pwedeng ipantay, wala pong pwedeng ikumpara, sapagkat ang pag-ibig na ito ay hindi talaga masusukat, sapagkat ito ang pinakadakilang pag-ibig. Sabi nga po ng Bible, greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friend. Recorded po yan sa John 15:13. Ang linaw-linaw po ng sabi, greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. Ang pag-ibig ng Diyos ay napakadakila at ito po ang pinakadakilang pag-ibig sa katotohanan ng katuruan ng salita ng Diyos. And we need to experience that greatest love of all. Diba? Yun po yung magandang maranasan natin. Yung pinakadakilang pag-ibig. Ang pag-ibig ng tao, hindi mapangahawakan. Pero ang pag-ibig ng Diyos ay sadyang dakila. Hindi lamang po ito the greatest love of all. It is also a genuine love. Diba? Ito po'y walang masasabi nating bahid-dungis. Ito po ay dalisay, ito po ay tunay, pag-ibig na walang pagkukunwari, pag-ibig na kung saan, mga kapatid, mapangahawakan. Ito po ay genuine love. And I can say also that it is guaranteed. It is the greatest love of all. Ito po ay genuine love. Ito yung pag-ibig ng Diyos. We are talking of God's love, about the love of God. Ito po ay the greatest. Ito po ay genuine and it is guaranteed. Kaya nga ang title natin, Secured in God's Love. Now, ang lahat ng sinasabi ko po sa inyo mga minamahal ay mapapatunayan sa pamagitan po ng mga talatang binasa po natin. Ito po ay panulat ni Apostol Pablo. Actually po, it is very good to appreciate that being believer na napakalaki po ng advantage natin bilang mananampalataya. If you are a believer, napakalaking advantage na ikaw ay believer because lahat ng bagay sa buhay po natin, ang sabi po ng Bible, ay magkakalakip-lakip na gagawa sa ikabubuti po natin. Because when we consider the plan of God in our lives, napakaganda po ng plano ng Diyos. And in fact, it is good to be aware also that being His child, being one of His children, meaning, Kristiyano po tayo, mas maganda pong pagtiwalaan po natin ang Diyos sa operation po niya sa ating buhay. Yes, nung maging Kristiyano tayo, ang isang dapat na ma-appreciate natin, yung bang natuto tayo na ipagkatiwala ang lahat sa ating Panginoon Diyos. Amen? Kaya nga ang sabi ng Romans 8:28, angatan muna po natin, ang sabi po, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. For whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed into the image of His Son. Makikita nyo po na napakaganda na sa Kristiyanong buhay natin, yung bang maging subject tayo sa plan of God, maging subject tayo doon sa polishing and processing ng Diyos. Sapagkat yung paraan ng Diyos at yung kalooban ng Diyos, yun po ang sakdal. Yun po ang garantisado. Kaya sabi niya, walang coincidence. Pagka ikaw ay anak ng Diyos, ang sabi po, lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip na gumagawa kung ikaw po ay nasa kanyang kalooban.
kung ikaw ay umiibig sa Diyos na umibig sa iyo. Kaya dito po mga kapatid, magandang makita nyo po. Matutunan po natin na sa mga talatang binasa ko, marirealize nyo po that we are really secured in God's love. Okay? Mga kapatid, siguro po magandang unang makita natin sa verse number 31, the protection of God's love. The protection of God's love. Kung paano pong pinoprotektahan tayo ng pag-ibig ng ating Panginoon. Tingnan niyo po ang sabi ng Bible sa verse 31. What shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? Ito po mga kapatid ay pahayag ni Apostol Pablo na nagpapakita ng seguridad natin sa kalagayang tayo po ay nasa Panginoon at ang Panginoon po ay nasa sa atin. Mga kapatid, kung merong pinakamasarap na kakampi sa buhay ay ang Diyos. Siya po ang tunay na nagmamahal sa atin. Siya po ang tunay na nagmamalasakit sa atin. Kaya ang pinaka dapat tinitiyak natin bilang Kristiyano ay ang nasa side po tayo ng Panginoon at ang Panginoon nasa side po natin. Hindi ka pwedeng ayunan ng Diyos sa mali sapagkat ang tunay na pag-ibig ay hindi nangungunsinti ng kamalian. Amen? Yes, in fact, sinasabi po niya na ang pamamalo po niya ay pagpapahayag ng pag-ibig niya. Kaya kung ikaw ay anak ng Diyos, may pagpalo sa mga panahong lihis ang ating lakad, may pagpalo kapag tayo po ay sumusuway sa kanyang kautusan at hindi gumaganap ng kanyang kalooban. Mga kapatid, at ang palo ay hindi po puot at galit, ang palo ng Panginoon sa kanyang mga anak ay kapahayagan at pruweba ng kanyang pag-ibig. At isa po yan sa paraan na pinoprotektahan tayo ng Panginoon. Hindi po mahirap maintindihan yan. In fact, it is good to understand also na kung ikaw ay may magulang, ang magulang na nagpoprotekta sa iyo, hindi lang pangangaralan ka, papaluin ka kung kinakailangan, upang masuweto ka sa hindi tamang lakad, upang wag kang mapariwara at wag kang mapahamak. Ganyan po ang ating Panginoon Diyos. But what I would like you to appreciate more about the protection of God's love ay yung kalagayan po na dinidepensa po niya tayo. Kumbaga, tayo po ay secured sapagkat ang proteksyon ng Diyos nasa sa atin. Amen? Yes, one thing na dapat na pinasasalamatan natin. One thing na dapat ini-enjoy po natin. Yung pong everyday protection of God. And here, we can see how the Apostle Paul emphasized that. In verse 31, what shall we then say to these things? If God be for us, who can be against us? Sino pwedeng makagapi sa atin? Sino pwedeng managumpay sa atin? Sino pwedeng gumalaw sa atin? Sino pwedeng makatalo sa atin? Mga kapatid, mga minamahal, napaka-secured natin sa pag-ibig ng Diyos sapagkat may proteksyon ang pag-ibig ng Diyos. Hindi po ito yung pag-ibig sa maling konsepto ng tao na ayon lang ng ayon. Hindi. Kailangan po, makita nyo po na kung ikaw ay nasa panig ng Diyos at kung tinitiyak mo, nakapanig mo ang Diyos, walang po pwedeng magtagumpay sa iyo. Diba? Ang anumang po pwedeng atake ng dyablo sa buhay mo, kung nasa panig mo ang Diyos, greater is He that is in you than he that is in the world. So kaya importante po na ang Kristiyano, isa sa dapat binibigyan niya ng pansin, sa dakilang pag-ibig ng Diyos, ay yung pinuprotektahan niya po tayo araw-araw. Yan po bang bagay na yan ay pinapahalagahan natin? Diba? Yan bang bagay na yan ay pinasasalamatan natin? Iba yung proteksyon ng Diyos, mga kapatid. Iba yung proteksyon ng pag-ibig ng Diyos. Ang tunay na nagmamahal, nangangalaga. Ang tunay na nagmamahal, nag-iingat. Ang tunay na nagmamahal, nanananggalan, mga kapatid. Ang ibig sabihin, siya po ay handang magtanggol, handa kang ipaglaban, and I am telling you tonight, higit kanino pa man, ang pwede mong panghawakan na makikipaglaban sa iyo at hindi papayagan na ikaw ay magapi ay ang ating Panginoon Diyos. At tayo po'y secured sa kanyang pagmamahal. Amen? The protection of God's love. Ang sabi po, ano masasabi natin tungkol sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino pa ang po pwedeng makagalaw sa atin?
Sino pa ang po pwedeng makatalo sa atin? Sino pa ang po pwedeng makapanakit sa atin? Okay? Ang ibig ko pong sabihin, kasi wag nyo pong ipagkamali na hindi ka na magkakaproblema, hindi. Sa lahat ng yan, may protection ka. At ang protection mo ay ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Because of His love, we are protected. Amen? The protection of God's love. Nilinaw ko po, yung correction, pag-ibig ng Diyos yan. Diba? Yung pong chastisement, pag-ibig po ng Diyos yan. Mga kapatid, at kung papaanong ang Diyos, ikaw ay sinasanggalang. Siya po yung talagang bantay mo sa buhay mo. Na talagang hindi po pwede na ang diablo po ay basta-basta maka-atake sa iyo. Ang Diyos, ang iyong kakampi, kaya protektado ka. Amen? Naalala ko po yung isa sa paborito kong verses sa Bible. Yung sinasabi niya, I have set the Lord always before me, because He is at my right hand, I shall not be moved. So ito po ang dapat pangahawakan ng mga Kristiyano, na ang Diyos ang proteksyon natin. At ang pag-ibig ng Diyos, obviously, ang nagpoprotekta sa atin. Alright? Hindi lamang po the protection of God's love ang dapat nating panghawakan sa security ng pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. It is also good to consider in verse number 32, the proof of God's love. The proof of God's love. He that spared not His own Son, but delivered Him up for us all, how shall He not with Him freely give us all things? So kung titingnan nyo po, itong puntos natin sa pangalawa, na ang tinutukoy po ay ang pruweba ng pag-ibig ng ating Panginoon, yan po ay pinatunayan sa ideya po na hindi niya ipinagkait sa atin ang kanyang anak. Di ba? Ibinigay po ng Diyos. And I believe somehow may idea na po kayo sa puntos nating ito, because many times sinasabi ko po na talagang napakalaking problema mo kapag ka nagawa mo pang pagdudahan ang Diyos sa katotohanan na naibigay na niya ang pinakamahalaga. Diba? His only begotten Son, His well-beloved Son, that is actually His clear point, mga kapatid. Siya, He that spared not His own Son. Siya na hindi ipinagkait ang kanyang anak. Ang sabi po ng panulat na ito ni Apostol Pablo, hindi nga niya ipinagkait ang anak niya, kundi ibinigay niya para sa ating lahat. Hindi pa ba niya ibibigay kung ano yung mga pangangailangan mo? Mga kapatid, mga minamahal, sa totoo lang po, pag nagmamahal, nag-iingat at nangangalaga, nagbabantay. Pagka nagmamahal, kasi kapag hindi mo mahal ang tao, wala kang pakialam sa kanya, ano man ang mangyari sa kanya, wala kang pakialam sa kanya. Pero never na ang Diyos lumagay sa katayo ang walang pakialam sa atin. Kundi maliwanag po na hindi tayo pwedeng pakialaman ng kahit sino, sapagkat tayo po ay nasa pangangalaga at pag-iingat ng ating Panginoon Diyos. Now dito po sa verse number 32, ipinupunto ko po yung proof of God's love. Tingnan nyo po, hindi ba ang sabi ng Bible, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. That is exactly the point of the Apostle Paul when he said, He that spared not His own Son, but delivered Him up for us all. Diba? Ito pong pagdidiin na ito, mga kapatid, ay dapat somehow bumaon sa puso po natin. Ito po, mga kapatid, ay dapat masasabi po natin magkaroon po ng impact sa buhay natin. Grabe ang pag-ibig ng Diyos. Nagawa niyang ibigay ang bugtong niyang anak. Mga kapatid, samantalang ang mga Kristiyano, sinasabi, mahal ang Diyos, pero tithing lang, nagkakatisuran pa. Pagka meron pong mga campaign, meron pong mga projects, hindi na nga nagbibigay, may murmur pa. Diba? Samantalang yung mga totoong nagmamahal sa Diyos, walang karekla-reklamo, walang kapagod-pagod, walang kasawa-sawa. At alam nyo po kung sino yung mga Kristiyanong ganon? Yung mga Kristiyano po na talagang they realize in their lives
yung greatest love of God, ito pong pag-ibig na ito ay masasabi nating sacrificing, di ba? Sincere, yan ang pag-ibig ng Diyos. Katulad ng binanggit ko po sa inyo, genuine and guaranteed, mga kapatid. So, how come nasasabihin natin mahal natin ang Diyos pero ang dami nating ipinagdadamot sa Kanya? Kung marami po tayong ipinagkakait at ipinagdadamot sa Diyos, hindi po garantisado at kapanipaniwala ang ating pag-ibig. But I want all of you to really understand this and to consider this fact. Ano po? That God, because of His great love, because of His genuine love, mga kapatid, nagawa niyang ibigay ang kanyang kaisa-isa at ang kanyang pinakaiibig na bugtong na anak. So ito po ang, para sa akin po, dapat magmulat ng isip po natin. Kung naibigay ng Diyos ang lahat sa atin, diba? Ano pang dahilan? Saan lugar pa sa isip at puso natin papasok na pagdududahan po siya, mga kapatid? That is exactly what the Apostle Paul wanted to point out. Ang sabi po niya, He that spared not His own Son, but delivered Him for us all, diba? How He shall not with Him freely give us all things. Diba? Paano ka magdududa na ibibigay ng Diyos yung mga kailangan mo samantalang yung pinakamahalaga ay na-give up ng Panginoon para sa iyo? Minsan pagka po merong mga nagliligawan, diba? Yun po yung diskarte ng lalaki. Handa kong i-give up ang lahat. Handa kong isakripisyo ang lahat. Handa kong baguhin ang lahat. Diba? Yung bang to convince yung kanyang nililigawan, talagang ipinapakita niya at ipinararamdam niya kung ano ang kaya niyang mga i-give up. Pero mga kapatid, tandaan niyo po, hindi biro ang give up. Hindi biro ang ini-offer. Hindi biro ang inialay. Hindi biro ang isinakripisyo ng Panginoong Diyos. Tapos magdududa tayo sa pag-ibig ng Diyos. Yung bang maririnig nyo po na kapag ka nagkakaproblema yung mga tao, para bang sinisisi pa ang Diyos? Kung talagang mahal ako ng Diyos, Kristiyano na ako, ba't nakakaranas pa ako ng ganito? Bakit sunod-sunod yung problemang dumarating sa buhay namin? Well, siguro po pagka may ganong sitwasyon tayo po ang magkaroon ng pagsusuri sa ating pong mga sarili. Because, sabi ko nga, if you will consider verse number 32, napaka masasabi nating illogical naman na nagawa na niyang ibigay ang kanyang kaisa-isa at bugtong na anak, tapos po, yung mga everyday needs natin, hindi pa niya ibibigay. So, meron lang po mga masasabi po nating kondisyon para po i-enjoy natin ang lahat ng gusto ng Diyos na ibigay po sa atin. Yes, the blessing of God is conditional po yan, mga kapatid. Diba? Yan po'y maliwanag na diniin sa Bible na para pagpalain ka ng Diyos, meron kang kailangan gawin. So napakahalaga po, mga Kristiyano, na tayo po ay matuto at matauhan sa katotohanan na tayo po'y secured in God's love. Diba? Yung pag-ibig ng Diyos ay protecting. Protective po yan. So the protection of God's love. The proof of God's love. Kaya, yung pangangailangan po natin, tiwala po natin sa Diyos. Mahal ka niya eh. Diba? Mahal po tayo ng Diyos, kaya ibibigay mo kung ano ang pangangailangan niya. Hindi na po kailangang humingi ni Sophia sa akin kung tutuusin. Pero syempre po, in reality, even God, diba? So, kahit alam na niya pangangailangan natin, ang programa pa rin niya, humingi ka at ikaw ay bibigyan. Humingi ka, bibigyan ka niya, at ang sabi po, humato ka, pagbubuksan ka niya, humanap ka, makakasumpong ka. Diba? Asking, seeking, and knocking. Ask, and it shall be given you. Seek, and you shall find. Knock, and it shall be open unto you. And very assuring po yan. Kaya nga sabi ko, guaranteed po na sa pag-ibig ng Diyos sa atin, willing siyang ibigay kung anong kailangan natin. Kaya humingi po ang bawat isa sapagkat ang Diyos ay willing na ibigay ang lahat ng ating pangangailangan. Paalala lang po, but let Him ask in faith. Nothing wavering. Huwag mo lang pagdududahan ng Diyos. Kaya nga ito po yung nakita ko na napakaganda na maintindihan po natin about our security in God's love.
Okay? The protection of God's love, the proof of God's love, and the power of God's love. Yung kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos. Tingnan niyo po ang sabi ng verse number 33. Who shall lay anything to the charge of God's elect? It is God that justifieth. Who is he that condemneth? It is Christ that died, yea rather that is risen again, who is even at the right hand of God, who also maketh intercession for us. Mga bagay na dapat maintindihan, matutunan ng bawat mananampalataya at ma-appreciate po natin. Okay? Verse number 35. Who shall separate us from the love of Christ? Naalala ko po na may pagkakataong na-preach ko po itong talatang ito na sabi ko po, hindi po para kontrahin yung idea na ikaw, dahil mahal mo ang Diyos, naglilingkod ka sa Kanya. Kasi it is not convincing if a man is saying na mahal niya ang Panginoon but not willing to serve Him. Not willing to give time for Him. Diba? So, kaya nga, hindi mapangahawakan ang pag-ibig ng tao. Okay? Walang tibay na maaasahan sa pag-ibig ng tao. And that is why I want all of you to notice yung pong ginamit na salita, who shall separate us from the love of Christ? Ang idiniin po niya, pag-ibig ng ating Panginoong Kristo. Because God's love is powerful. Kaya nga ang puntos natin, the power of God's love. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? As it is written, for thy sake we are killed all the day long, we are accounted as sheep for the slaughter. Nay, in all these things, we are more than conquerors through Him that loved us. Ang ating pong claim ng tagumpay ay nakatungtong sa Kanya na umibig po sa atin. We are conquerors, more than conquerors, ayon sa sinabi po ng talata, dahil sa Kanya na umibig sa atin. Kaya nga, sabi ko, napakaganda po na ating maunawaan at ating pong masasabi nating ariing yaman ang pagpapala na tayo po ay nasa proteksyon ng Panginoon, na pinatunayan niya yung kanyang pag-ibig sa atin at nandoon yung kapangyarihan ng pag-ibig na siyang po pwedeng maging dahilan ng tagumpay natin sa anumang sitwasyon ng ating buhay, sa anumang atake ng kaaway, sa anumang karanasan along the way, on our journey, sa ating spiritual life. Maybe nakaka-experience tayo ng tribulation o kaya distress, maring persecution po yan, famine, nakedness, peril, or sword, name it. Mga possible experiences po natin as we continue on sa ating pong Christian life, sa ating pong masasabi nating paglakad sa Panginoon, maybe makakaranas po tayo niyan na para daw pong mga tupa na dinadala sa katayan, mga kapatid. Yan daw po ba ay makapaghihiwalay? Tingnan niyo po kung gaano ka-powerful yung pag-ibig ng ating Panginoon Kristo. Ang sabi po ng 37, nay. Okay? Nay. In all these things, ano yung konteksto? In all these things, sa lahat ng yon, persecution, tribulation, distress, okay, famine, nakedness, peril, sword, sa lahat ng yon, in all these things, ang sabi niya, we are more than conquerors through Him that loved us. At sa higit ng pagdidiin po, mga kapatid, ang sabi po ng verse number 38, for I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, or any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Just try to imagine how the Lord secured us. Diba? How He secured His children. Kaya ang salvation po, mga kapatid, matibay po yan. Pag-ibig ng Diyos po yan na nagpe-preserve sa atin. Ito po yung kapangyarihan na hindi po kayang daigin ng kahit sino paman. Kaya nga, ang proteksyon natin, napaka tibay. Ang sabi po,
Pagka sinabi nating Diyos ang kakampi natin, sino ang makapagtatagumpay laban sa atin? Kaya hindi po tama na Kristiyano ka, ang dali-dali mong bumigay pagka pinapersecute ka. Tapos konting problema lang, ang takbo ng isip mo kaagad, mag-quit, umayaw, pagreklamo, and sometimes we tend to justify our negative reactions, di po ba? And that is wrong. You know why? Sapagkat pagka talaga ang pinanghawakan mo ay yung pong power of God's love, makukonquer po natin ang lahat, mga kapatid. Mapagtatagumpayan po natin ang tribulasyon sa buhay natin. Yung distress, lahat ng sinabi po rito. Kaya nga ang sabi niya, for I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus. Mga kapatid, mga minamahal, napakaganda po ng pinagdadalan sa atin ng mensaheng ito. Sa pagsusuri ng ating mga sarili, kung talaga bang naiintindihan natin ang pag-ibig ng Diyos. Ang ganda po ng ipinakikita ng Panginoon sa bawat isa na tayo po'y secured in His love. Secured in God's love. Yung proteksyon ng pag-ibig niya. Yung pruweba ng pag-ibig niya. Yung kapangyarihan, lakas ng pag-ibig niya, mga kapatid. Yan po ang security po natin. Yan po ang guarantee natin na talagang tayo po ay magtatagumpay. Amen? Nay, in all these things, we are more than conquerors through Him that loved us. Ano ang po pwedeng atake ng kaaway sa iyo? At maaring kung bibigyan ka ng pagkakataon to express, maaring sasabihin mo na ayaw akong tantanan ni Satanas. Hindi niya ako tinitigilan. Problema na lang po, kabi-kabila. Problema po sa utang, problema po sa pamilya, problema sa relasyon, problema po sa pakikisama, problema po sa simbahan, problema. Ang dami pong problema. Well, kung naniniwala kang kakampi mo ang Diyos, alin dyan ang po pwedeng magtagumpay sa iyo? Kung naniniwala ka na nasa proteksyon ka ng Diyos, bakit ka mabubuhay sa kabalisahan, takot at pangamba? Okay? At ang ating pong magandang binigyan pansin sa pangalawa, the proof of God's love. Ano po ba ang pinakamatibay na pruweba ng pag-ibig ng Diyos? Yung ibigay niya ang kanyang bugtong na anak. Ito po'y napakatinding pruweba. Sa anak naman po, ang pruweba ng matinding pag-ibig niya, yung pong ibinigay niya ang kanyang buhay. Itinigis niya ang kanyang dugo. And you know what? Hindi po basta-basta ang pag-ibig na yan. Sapagkat ang pag-ibig na yan, hindi lang po magpoprotect at magpe-preserve sa atin, mga kapatid. Ang pag-ibig na yan, ang siya ring magiging lakas natin para mapagtagumpayan natin ang lahat ng bagay na kung saan na-mention po dito sa ating text. Mga minamahal, I hope and I pray na ngayong gabing ito, sa muling pagkakataon, kinausap tayo ng Diyos, niliwanagan ang ating kaisipan, nasagot ang ating mga katanungan, at nagtumibay ang ating pong tiwala, at na-appreciate natin ang hindi bibirong pag-ibig ng Diyos sa atin, lalo na tayo pong kanyang mga tinubos. I hope and I pray na ito po ay maging motivasyon po natin. Katulad po ng mismong human writer and author ng ating text, na ang sabi niya sa buhay niya, for the love of Christ constraineth us. Yung pag-ibig daw po na yan, ang motivation niya kung bakit siya ay naglilingkod sa Panginoon. Kung bakit handa niyang harapin ang lahat ng bagay. Kakampi mo ang Diyos. Ano ang ikatatakot mo? Diba? If you really believe that God is on your side, ano ngayon ang reason para mabuhay ka sa takot? Diba? Ang ganda po nung sabi ng Hebrews 13, verses 5 and 6. Diba? Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have. For he had said, I will never leave thee, nor forsake thee. So that we may boldly say, the Lord is my helper. I will not be afraid what man shall do unto me. So mga kapatid, mga minamahal, nawa ang pag-ibig ng Diyos ay naging maliwanag sa atin sa usapin ng kanyang proteksyon, sa usapin ng pruweba ng kanyang pagmamahal, at sa usapin ng power
ng pag-ibig na ito na nagdadala at magdadala sa atin sa tagumpay sa anumang laban at sitwasyon po natin sa buhay. We are secured in God's love. Let us pray. Dakilang Diyos, salamat po sa muling oras na kami po'y nakapag-aral. Thank you, Heavenly Father, sa mga committed na viewers po ng ministeryong ito. Naniniwala po ako na kaluguran mo rin po na makita lagi ang kanilang kauhawan, ang kanilang kasabikan. Ang prayer ko lamang po, Panginoon, huwag kaming maging tagapakinig lamang, kundi maging tagatupad po ng iyong banal na salita, na kung saan aming Ama, na kung saan aming dakilang Diyos, sa tinalakay po namin ngayon, kami po'y magpapasalamat sa iyong pag-ibig, sa proteksyon na taglay po nito. Ganon din po sa pruweba ng pag-ibig na ito, at maging sa kapangyarihan at lakas ng pag-ibig na ito. Nawa dakilang Diyos, makita namin na bilang mga Kristiyano, dapat kami po'y more than conquerors sa pamamagitan po ng pag-ibig mo sa amin, sa pamamagitan mo na umibig po sa amin, Panginoon. Bless your people, O Lord, I pray. In Christ's most precious name, Amen. Amen. Okay, praise the Lord. Mukhang nakakaramdam na ako ng antok kasi yun po yung problema. Kung may nakaka-notice man sa inyo, medyo nagkaroon ako ng konting hirap sa pagtulog. Ano po? Pero salamat sa mabiyayang Diyos na nagbibigay ng lakas po sa inyong lingkod at parang natutuwa ako, nakakaramdam na ako ng antok. Pero hindi po ako natutulog habang nangangaral. Ano po? Hindi po ako natutulog habang nagsishare. At sa nakikita ko naman po, madidiscern nyo naman po yung flow of thoughts na talagang purely God's Word. Mga kapatid, let us experience and enjoy God's love at ating pong panghawakan po ito sa ating pong buhay. Secured in God's love. Alam natin, it is the greatest love of all. It is a genuine love and guaranteed. Diba? Yan po ang pag-ibig ng Diyos. The protection of God's love, the proof of God's love, and the power of God's love. Salamat po at tayo po ay patuloy na nagpapasalamat sa pagsubaybay po ninyo. Ayan, parang tingin ko po lumulutang na ng konti ang isip ko po, kaya magbababay na po ako. Nakapag-closing prayer na po ba tayo? So sige po, tayo po ay mag-pray. Salamat po, dakilang Diyos, sa aming natutunan ngayong gabi. Salamat din po sapagkat patuloy mong ginagabayan ang ministeryong ito. Pagpalain mo pong patuloy ang iyong mga anak, papagtibayin at matuto kaming manghawakan sa proteksyon ng iyong pag-ibig at matuto kaming magpasalamat sa patunay ng iyong pag-ibig. At salamat din po, dakilang Diyos, sapagkat makapangyarihan ang iyong pag-ibig. Muli po, basbasan mo po ang iyong lingkod at ang bawat isa sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Okay, so thank you so much. God bless you all. To God be the glory.